Hindi ka lang pala isang oportunista, Sunny. Isa ka ring pabayang ina. Ang mga salitang iyon, binitawan ng may lamig at lason, ay tumama sa kanya na parang isang sampal sa harap ng buong board of directors. Para kay Sunny Angeles, ang CEO ng Starlight Constructions, ang bawat salita mula sa bibig ni Rafael Villaroman ay isang pako na muling bumabaon sa sugat na pilit niyang tinakpan sa loob ng 8 taon. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga pisngi, ang biglaang paninikip ng kanyang dibdib. Sa ilalim ng mamahaling mesa, ang mga kamay niya ay nanginginig habang mahigpit na nakakuyom. Pinilit niyang salubungin ang mga mata ni Rafael, mga matang puno ng galit at pangungutya. Ang mga matang iyon na minsan ay tinitingnan siya na para bang siya ang buong mundo, ngayon ay tila nais siyang sunugin ng buhay. 8 taon. 8 taon siyang nagsumikap. Binuo niya ang kanyang sarili mula sa abo. Itinayo niya ang kanyang kumpanya mula sa wala. Lahat para patunayan sa mundo at sa sarili niya na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Pero sa isang iglap, sa isang silid na puno ng mga pinakamayayamang negosyante sa bansa, ibinalik siya ni Rafael sa nakaraan, sa babaeng durog, talunan, at walang kalaban-laban. Humugot siya ng isang malalim na hininga, pilit na pinapakalma ang sarili. Sir Villaroman, nagsimula siya. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig sa simula bago niya ito nahanap ang dati nitong tibay. Narito po tayo para pag-usapan ang Azure Coast Project, hindi ang personal na buhay ko. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Rafael. Tumayo ito mula sa kanyang upuan. Ang presensya niya ay tila pinuno ang buong silid. Personal? Sa tingin mo ba ay personal lang ito, Miss Angeles? Dinig na dinig ang diin sa kanyang apelyido, isang paalala na hindi na siya Villaroman. Ang proyekto na ito ay nangangailangan ng tiwala at integridad. Paano kami magtitiwala sa isang tao na kayang iwanan ang sarili niyang pamilya para sa pera? Nag-init ang mga tainga ni Sunny. Ang bawat tingin mula sa mga miyembro ng board ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ito ang kinatatakutan niya. Ang paghaharap na ito. Alam niyang sa muling pagtatagpo ng kanilang mga landas, bubuksan ni Rafael ang baol ng nakaraan, pero hindi niya inakala na gagawin niya ito sa ganitong paraan. Sa harap ng lahat, wala kang alam sa mga nangyari. Mahinang sagot niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Talaga ba? Humakbang si Rafael palapit sa mesa. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Ang alam ko ay umalis ka. Ang alam ko ay tinanggap mo ang pera ng ina ko. Ang alam ko ay tinalikuran mo kami. Kung meron pa akong hindi alam, sabihin mo sa akin ngayon, sa harap nilang lahat. Bumara ang lalamunan ni Sunny. Anong sasabihin niya? Na ang lahat ay isang kasinungalingan? Na ang sulat na nabasa ni Rafael ay hindi galing sa kanya? Na ang puso niya ay nadurog sa 1,000 piraso noong araw na yon? Sino ang maniniwala sa kanya ngayon? Ang babaeng galing sa wala, laban sa nag-iisang tagapagmana ng Villaroman Empire. Wala siyang nagawa, kundi ang yumuko ng bahagya. Ang katahimikan niya ang naging sagot. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Rafael, isang tunog ng tagumpay. Iyon na nga ang inaasahan ko. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, isang matinis na tunog ang pumunit sa tensyonadong katahimikan ng silid. Ang cellphone ni Rafael. Hindi niya ito pinansin sa una, ngunit patuloy ito sa pagtunog. Sa inis, dinukot niya ito mula sa kanyang bulsa. Nakita ni Sunny ang pagbabago sa mukha nito nang makita ang pangalan sa screen. Ang matigas na ekspresyon ay napalitan ng pag-aalala. Agad niyang sinagot ang tawag. Hello? Isang sandali ng katahimikan. Ano? Biglang namutla si Rafael. Ang tindig niyang puno ng kayabangan kanina ay biglang nanghina. Saan? Papunta na ako. Ibinaba niya ang tawag. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig.
Tumingin siya sa paligid, sa mga nagtatakang mukha ng board, at pagkatapos ay sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit sa mga mata nito. Ang natira ay purong takot. Walang paalam, mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng silid. Naiwan si Sunny na nakatayo. Ang puso niya ay kumakaripas. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, nagbubulungan. Bago tuluyang mawala sa pinto, huminto si Rafael at lumingon sa kanya. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Sa pagkakataong ito, wala ng apoy, tanging isang malamig at nakakakilabot na pangako. Hindi pa tayo tapos. Pagkatapos ay nawala na siya. Iniwan si Sunny sa gitna ng nagibang mundo na muli niyang itinayo, nakatayo, nanginginig. At hindi alam kung ano ang mas masakit, ang mga salitang binitawan niya o ang katotohanang sa kabila ng 8 taon, mayroon pa ring kapangyarihan si Rafael Villaroman na durugin siya. Mabilis, mas mabilis pa. Iyon lang ang tanging laman ng isip ni Rafael habang walang pakialam na inililipat ang manibela ng kanyang sasakyan, hinahawi ang bawat mabagal na sasakyan sa kanyang daraanan. Ang bawat busina na natatanggap niya ay ingay lamang na hindi tumatagos sa pader ng pag-aalala na biglang bumalot sa kanya. Ang imahe ni Sunny sa boardroom, ang mukha nitong puno ng sakit at pagpipigil ay panandali ang sumagi sa kanyang isip. Ngunit mabilis din itong napalitan ng mukha ng kanyang ina. Ang makapangyarihang matriarka, si Doña Esmeralda Villaroman, ang babaeng humulma sa kanya, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging matatag at kung paano mamuhi. Ang babaeng ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Pagdating sa ospital, halos tumakbo na siya sa mga pasilyo. Ang amoy ng antiseptic at ang mahihinang tunog ng mga gulong ng stretcher ay tila mga pamilyar na multo. Bawat hakbang niya palapit sa intensive care unit ay pabigat ng pabigat, na para bang hinihila siya pababa ng isang hindi nakikitang puwersa. Nang buksan niya ang pinto ng silid, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Tanging ang mahina at mabagal na pagtibok mula sa heart monitor ang maririnig. At doon, nakahiga ang kanyang ina. Hindi ito ang Doña Esmeralda na kilala niya. Ang balat nito ay maputla. Ang mga labi ay tuyo at ang dating mga matang laging may apoy ng kapangyarihan ay nakapikit na ngayon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael ang kanyang ina bilang isang marupok na babasagin, hindi isang pader na bakal. Dahan-dahan siyang lumapit. Ma? Walang sagot. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. Napakalamig. Kasabay ng paghawak niya, ang mabagal na tunog ng monitor ay biglang napalitan ng isang mahabang, nakabibinging tunog. Flatline. Nabitawan niya ang kamay nito para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Dumating ang mga doktor at nurse, nagsimulang kumilos, sumisigaw ng mga terminong medikal na hindi niya maintindihan. Pero alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya, huli na siya. Ilang minuto ang lumipas na parang isang kawalang hanggan. Isang doktor ang lumapit sa kanya, tinapik ang kanyang balikat, at nagsabi ng mga salitang pakikiramay. Ngunit hindi na ito pinasok ni Rafael sa kanyang isip. Ang tanging nakikita niya ay ang katawan ng kanyang ina, na ngayon ay tinatakpan na ng puting kumot. Napaluhod siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng mga emosyong hindi niya mapangalanan. Galit, pagsisisi, pangungulila, pagkalito. Habang nakaupo siya sa labas ng silid, tulala at walang imik, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Rafael, si Attorney De Leon ang matagal ng abogado ng kanilang pamilya. Tumayo si Rafael para salubungin ito. Condolence, iho, sabi ng matandang abogado. Ang boses ay puno ng simpatiya. Bago siya nawala, may iniwan si Doña Esmeralda para sa'yo. Inabot ni Attorney De Leon ang isang puting sobre.
selyado. Nakasulat sa harap ang pangalan niya sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina. Sinabi niya na ibigay ko ito sa'yo sa lalong madaling panahon. Ito daw ang kanyang huling habilin at pagamin. Kinuha ni Rafael ang sobre. Ang pakiramdam nito sa kanyang mga kamay ay mabigat. Mas mabigat pa kaysa sa isang pirasong papel lamang. Tinitigan niya ito. Ang isip niya ay parang nasa ilalim ng tubig. Pag-amin? Anong pag-amin? Nagpaalam ang abogado. Iniwan siyang mag-isa sa tahimik na pasilyo, hawak ang huling piraso ng kanyang ina. Isang bahagi niya ang gustong punitin ito at itapon. Ayaw niyang malaman. Gusto niyang manatili sa kanyang galit, sa kanyang sakit, dahil iyon na lang ang pamilyar sa kanya sa loob ng 8 taon. Pero mas malakas ang bahaging kailangang malaman ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang dahan-dahan niyang pinupunit ang sobre. Ang tunog ng papel na napupunit ay parang sinasabayan ang pagkapunit din ng kanyang kaluluwa. Sa loob, hindi lang isang sulat ang laman. May isang bagay pa. Isang lumang litrato. Dinukot niya ito. At sa isang iglap, ang hininga niya ay tila ninakaw. Ito ay isang litrato niya kasama si Sunny. Nakangiti sila pareho, magkayakap sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ito ay kuha nung mga panahong ang mundo nila ay perpekto. Bago ang lahat ng kasinungalingan, bago ang lahat ng sakit. Bakit ito isinama ng kanyang ina? Ibinaba niya ang litrato at kinuha ang nakatuping papel. Habang binubuklat niya ito, ang bawat galaw ay mabagal, puno ng pag-aalinlangan. At pagkatapos, nabasa niya ang mga unang salita. Isinulat sa eleganteng kamay ng kanyang ina. Anak, patawarin mo ako. Para bang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Rafael sa bawat salitang binabasa niya. Hindi ka iniwan ni Sunny dahil hindi ka niya mahal. Umalis siya dahil pinilit ko siya. Napahigpit ang hawak ni Rafael sa papel. Halos mapunit ito sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang bawat pangungusap sa liham ay isang pagtataksil. Isang patalim na sumasaksak sa likod niya mula sa taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buo. Nakasaad doon ang lahat. Ang pagbabayad sa isang lalaki para magpanggap na kabit ni Sunny. Ang paggawa ng pekeng sulat ng pakikipaghiwalay. Ang pananakot kay Sunny na sisirain ang pangalan ng pamilya nito kung hindi siya lalayo. Lahat ng ito para lang maisalba ang kumpanya mula sa isang pagkalugi na hindi niya kailanman nalaman. Ipinagpalit ng kanyang ina ang kaligayahan niya para sa negosyo. Napaupo si Rafael sa malamig na sahig ng ospital. Ang mga tuhod niya ay tila naging tubig. 8 taon. 8 taon siyang nabuhay sa galit. 8 taon niyang isinumpa ang pangalan ni Sunny. 8 taon niyang inisip na siya ang biktima, na siya ang iniwan, na siya ang niloko. Pero ang totoo, siya ang berdugo. Bumalik sa isip niya ang nangyari kanina sa boardroom. Ang mukha ni Sunny habang dinuduro niya ito. Ang panginginig ng mga labi nito habang tinatawag niya itong mukhang pera at pabayang ina. Diyos ko! Bulong niya sa kawalan. Ang boses niya ay basag. Anong ginawa ko? Tumayo siya. Ang kanyang paggalaw ay wala sa sarili. Hindi niya pwedeng palampasin ang gabing ito. Kailangan niyang makita si Sunny. Kailangan niyang itama ang pagkakamaling hindi naman talaga sa kanya nagsimula. Pero siya ang nagpatuloy. Sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo si Sunny sa sofa ng kanyang condominium. Nakatulala sa baso ng alak na kanina pa niya hawak pero hindi naman iniinom. Patay ang lahat ng ilaw. Tanging ang liwanag mula sa labas ng bintana ang nagbibigay ng anino sa silid. Masakit pa rin. Ang mga salita ni Rafael ay parang sirang plaka na paulit-ulit sa utak niya. Pabayang ina. Kung alam lang sana nito, kung alam lang nito kung gaano kadurog ang puso niya noong nawala ang anak nila. Kung alam lang nito kung gaano niya kagustong maging ina. Pero ipinagkait iyon sa kanya ng tadhana.
Biglang tumunog ang doorbell. Kumunot ang noo niya. Wala siyang inaasahang bisita at lalong wala siyang ganang humarap kahit kanino. Tumunog ulit ito. Mas mabilis, mas mapilit. Bumuntong hininga siya at tumayo. Hinila niya ang kanyang robe at naglakad papunta sa pinto. Kung sino man ito, paaalisin niya agad. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Nakatayo doon si Rafael. Gusot ang suot na coat, magulo ang buhok, at ang mga mata ay namumula na para bang galing sa matinding iyak. Wala na ang aroganteng CEO na kaharap niya kanina. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking nawawala. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Sunny. Akmang isasara na niya ang pinto, pero mabilis na iniharang ni Rafael ang kamay nito. Sunny, parang awa mo na. Garalgal ang boses ni Rafael. Kailangan nating mag-usap, please. Hindi gumalaw si Sunny. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Rafael. Sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang paghuhusga doon. Puro sakit lang at takot. Bumaba ang tingin niya sa kamay nito. May hawak itong isang gusot na papel. Nanginginig ang kamay ni Rafael habang inaabot ito sa kanya. Basahin mo. Halos pabulong na sabi nito. Para malaman mo kung gaano ako kagago. Nag-alinlangan si Sunny, pero kinuha niya ang papel. Binuksan niya ang pinto ng mas maluwag at tumalikod. Senyales na pwede itong pumasok. Naupo si Rafael sa dulo ng sofa. Nakayuko. Ang mga siko ay nakatukod sa tuhod at ang mukha ay nakabaon sa mga palad. Tumayo si Sunny sa tapat ng ilaw at sinimulang basahin ang liham. Nakilala niya agad ang sulat kamay, Doña Esmeralda. Sa unang talata pa lang, nanlamig na ang buong katawan niya. Ang pag-amin tungkol sa sulat na pinalsipika. Ang pagbabayad sa isang lalaki para magpanggap na may relasyon sila. Ang banta sa pamilya ni Sunny sa probinsya na siyang dahilan kung bakit siya tumakas nang walang paalam. Naramdaman ni Sunny ang pagbagsak ng luha sa kanyang pisngi. Isa-isa, hanggang sa naging sunod-sunod. Akala ko. Basag ang boses na sabi ni Sunny, hindi inaalis ang tingin sa papel. Akala ko, kaya niya ginawa yon ay dahil ayaw niya sa akin dahil mahirap lang ako. Dahil hindi ako nababagay sa'yo. Tumingala si Rafael. Puno ng luha ang mukha nito. Ginawa niya yon para sa kumpanya. Ipinagbili niya tayo, Sunny. At ako naman na tanga. Naniwala ako agad. Lumapit si Rafael at lumuhod sa harap niya. Hinawakan nito ang laylayan ng damit niya, parang isang batang humihingi ng tawad. Sa loob ng 8 taon, araw-araw kitang sinusumpa. Pag-amin ni Rafael, ang boses ay puno ng pait. Araw-araw kong sinasabi sa sarili ko na masamang tao ka, na hindi ka kawalan. Pero ang totoo, ako ang walang kwenta. Hindi man lang kita ipinaglaban, hindi man lang ako nagtanong. Napapikit si Sunny. Masakit. Sobrang sakit marinig ang katotohanan. Ang 8 taon na sana ay magkasama sila, na sana ay binuo nila ang pamilya nila, ay ninakaw sa kanila dahil sa isang kasinungalingan. Hindi mo kasalanan na naniwala ka sa nanay mo, Raf, mahinang sabi ni Sunny. Pero kasalanan mong hindi mo ako kilala ng lubusan. Akala mo ba talaga kaya kitang lokohin ng ganoon? Patawarin mo ako. Humahagulgol na, sabi ni Rafael. Patawarin mo ako, Sunny. Gusto siyang yakapin ni Sunny. Gusto niyang sabihin na okay na ang lahat. Pero hindi pa. Masyado pang sariwa ang sugat. Masyado pang malalim ang nawala sa kanila. Ibinalik niya ang tingin sa sulat. Akala niya ay tapos na, pero may pahabol pa sa dulo. Isang huling pangungusap na, tila isinulat ng nagmamadali. Kumunot ang noo ni Sunny. Binasa niya ito ng malakas. Hanapin mo ang lahat. Nang nawala sa'yo sa piling ni Sunny, hindi lang ito panahon. Nagkatinginan sila ni Rafael. Tumigil sa pag-iyak ang lalaki at tumayo. Pinapahid ang luha. Anong ibig niyang sabihin? Tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng pagtataka. Lahat ng nawala,
Bukod sa 8 taon natin, ano pa ang nawala sa atin? Napahawak si Sunny sa kanyang tiyan nang wala sa sarili. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang likod. Ang bata, bulong ni Rafael, ang mga mata ay nanlaki sa realization. Ang anak natin. Umiling si Sunny. Bumabalik ang pamilyar na kirot sa puso niya. Wala na siya, Raf. Sinabi sa akin ng nanay mo, namatay siya pagkapanganak. Nakita ko ang death certificate. Pero bakit niya sasabihin na hanapin ko ang nawala? Giit ni Rafael. Kinuha niya ulit ang sulat at binasa ang linyang iyon ng paulit-ulit. Kung patay na ang anak natin, wala na tayong mahahanap. Tumingin siya kay Sunny at sa pagkakataong ito, may ibang emosyon sa mga mata niya. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang nakakatakot na pag-asa. Paano kung nagsimula si Rafael pero hindi niya matapos ang sasabihin? Masyadong masakit umasa. Pero sa katahimikan ng gabing iyon, sa pagitan ng 2 taong pinaglayo ng tadhana at muling pinagtagpo ng katotohanan, isang tanong ang naiwan na nakabitin sa hangin. Isang tanong na magbabago ng lahat. Ang katahimikan sa loob ng unit ni Sunny ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Nakaupo pa rin si Rafael sa sofa. Ang mga kamay ay magkasanib at mahigpit na nakakuyom. Ang tanong na, paano kung, ay naglaho na sa hangin, pinalitan ng malupit na realidad na ibinato ni Sunny sa kanya. Wala na, Raf! Basag ang boses na ulit ni Sunny. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Tinalikuran siya para itago ang mga luhang muling namumuo. Wala na tayong mahahanap. Tinitigan ni Rafael ang likod ng babaeng minahal niya at sinaktan niya ng lubusan. Kailangan niyang marinig ang lahat. Kailangan niyang inumin ang lahat ng laso ng katotohanan hanggang sa maubos ito. Anong nangyari? Tanong niya. Ang boses niya ay parang bubog sa lalamunan. Ang sabi ni Mama noon, iniwan mo ang bata. Ipinamigay mo raw para makapag-abroad ka. Pumihit paharap si Sunny. Ang sakit sa mga mata nito ay napalitan ng galit. Iyon ba ang sinabi niya? Mapait na tawa ni Sunny. Siyempre gagawin niya akong halimaw sa paningin mo. Huminga ng malalim si Sunny. Tila humuhugot ng lakas mula sa hangin. Nanganak ako sa ospital na pagmamay-ari ng pamilya niyo, Raf. Wala ka noon. Nasa business trip ka sa Europe, di ba? Iyon ang sabi ni Doña Esmeralda. Pero nandoon siya. Siya ang nag-asikaso ng lahat. Naalala ni Rafael ang panahong iyon. Biglaan ang trip na yon. Utos ng ina niya. Ngayon ay alam na niya kung bakit. Nagpatuloy si Sunny. Ang boses ay nanginginig sa bawat salita. Sabi ng doktor, nagkaroon ng komplikasyon. Nahirapan daw ako masyado. Nawalan ako ng malay. Tumulo ang luha ni Sunny. Pagkagising ko, wala na ang tiyan ko. At wala ring umiiyak na sanggol. Ang tanging nandoon ay ang nanay mo. Ang sabi niya. Napahagulhol si Sunny. Tinatakpan ng bibig para pigilan ng ingay. Ang sabi niya, patay na daw ang bata. Hindi daw kinaya ng puso niya. Parang pinipiga ang puso ni Rafael. Gusto niyang magtakip ng tainga. Ayaw na niyang marinig. Pero, kailangan. Hindi ko man lang siya nahawakan, Raf. Bulong ni Sunny. Hindi ko man lang siya nakita. Sabi ng nanay mo, inayos na nila ang cremation para daw hindi na ako mahirapan. Binigyan niya lang ako ng pera at sinabing umalis na ako dahil wala na daw akong dahilan para manatili. Napayuko si Rafael. Ang bigat ng kasalanan ay halos dumurog sa kanya. Ang ina niya. Ang ina na tiningala niya buong buhay niya. Ay kayang gumawa ng ganito kademonyong bagay. Hindi lang basta pinaghiwalay sila, kundi ninakawan pa si Sunny ng karapatang magluksa sa sarili nitong anak. Patawarin mo ako. Iyon lang ang nasabi ni Rafael. Paulit-ulit. Walang kwentang mga salita. Umalis siya sa kondo ni Sunny ng gabing iyon na parang isang bangkay na naglalakad.
Ang pangako niya kay Sunny bago siya umalis ay simple lang. Aayusin ko ito. Kahit anong mangyari, aalamin ko ang buong katotohanan. Pagka-uwi sa mansyon ng mga Villaroman, ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng pangalan ng kanyang ina. Dati, ang bahay na ito ay simbolo ng tagumpay. Ngayon, para itong isang malaking libingan ng mga sekreto. Dumiretso siya sa kwarto ng kanyang ina. Amoy na amoy pa rin ang pabango nito, lavender at old rose. Dati, ang amoy na ito ay nagbibigay sa kanya ng kalmado. Ngayon, nasusuka siya. Sinimulan niyang halughugin ang lahat. Binuksan niya ang mga drawer, itinapon ang mga damit, ang mga alahas. Naghahanap siya ng sagot. Kung nagsinungaling ang nanay niya tungkol sa sulat, tungkol sa paghihiwalay, tungkol sa cremation, ano pa ang tinatago nito? Ang huling pangungusap sa sulat ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa utak niya. Hanapin mo ang lahat ng nawala. Bakit niya sasabihin yon kung patay na ang bata? Bakit niya sasabihin yon kung abo na lang ang natira? Napadako ang tingin niya sa malaking painting ng kanyang ina sa dingding. Naalala niya noong bata siya, madalas siyang makita na may itinatago si Mama sa likod ng painting na yon. Isang built-in wall safe. Mabilis siyang lumapit at inalis ang painting. Nandoon nga ang safe. Alam niya ang kombinasyon. Ang birthday niya. Nanginginig ang mga daliri niya habang pinipindot ang mga numero. Click! Bumukas ang pinto ng bakal. Sa loob, walang pera o alahas. Tanging mga lumang dokumento at isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Kinuha niya ang kahon. Magaan ito. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may isang bagay na nagpatigil ng pagtibok ng puso niya. Isang hospital ID bracelet. Ang klase na isinusuot sa mga bagong silang na sanggol. Kinuha niya ito at inilapit sa ilaw. Luma na ang plastik. Naninilaw na, pero nababasa pa rin ang nakasulat sa tinta. Baby Boy Villaroman. Date of birth, October 15, 20XX. Status, live birth. Napasinghap si Rafael. Live birth, buhay. Buhay ang anak nila nang ipanganak ito. Pero bakit isa lang ang bracelet? At nasaan ang bata? Sa ilalim ng bracelet may nakatuping kapirasong papel. Kinuha ito ni Rafael. Isa itong lumang resibo o note mula sa ospital. Sa likod nito may nakasulat na pangalan at numero ng telepono sa sulat kamay na hindi sa kanyang ina. Nurse Lita Magbanua, 009XX, XXXX, San Isidro, Nueva Ecija. Napahigpit ang hawak ni Rafael sa papel. Ang mga luha sa kanyang mata ay natuyo. Pinalitan ng isang matinding determinasyon. Buhay ang anak nila. O kahit paano, may nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Hindi na siya makapaghintay ng umaga. Dinukot niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Sunny. Hello? Sagot ni Sunny sa kabilang linya, halatang galing sa pag-iyak ang boses. Sunny, sabi ni Rafael, ang boses ay matigas at puno ng pangangailangan. Magbihis ka. Susunduin kita. Bakit? Anong oras na, Raf? May nahanap ako. Putol niya. Tinitigan niya ang pangalan ni Nurse Lita sa papel. Buhay siya, Sunny. Sa tingin ko, buhay ang anak natin. Walang imik si Sunny habang binabagtas nila ang mahabang kalsada patungong Nueva Ecija. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng makina ng sasakyan at ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Mahigpit ang hawak niya sa bracelet na ibinigay sa kanya ni Rafael kanina. Ang plastik ay lumana at gasgas, pero ang init na nanggagaling dito ay tila tumatago sa kanyang palad. Baby Boy Villaroman. Isang anak, isang batang lalaki. Buong biyahe, naglalaro sa isip niya ang iba't ibang senaryo. Buhay kaya siya? Kung buhay siya, nasaan siya? Masaya ba siya? Galit ba siya dahil akala niya iniwan siya ng kanyang ina? O baka naman,
Baka naman totoo ang sinabi ng ina ni Rafael na patay na ito at ang live birth sa bracelet ay panandalian lang. Malapit na tayo. Basag ni Rafael sa katahimikan. Hindi ito lumingon sa kanya. Nakatuon ang mata sa daan, pero ramdam ni Sunny ang tensyon sa balikat nito. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy at semento. Tahimik ang paligid, malayo sa ingay ng Maynila. May isang matandang babae na nagwawalis sa bakuran. Maputi na ang buhok nito at medyo kuba na ang tindig. Bumaba si Rafael at sumunod si Sunny. Ang mga tuhod niya ay nanginginig sa bawat hakbang. Napatigil ang matanda sa pagwawalis nang makita sila. Nanlaki ang mga mata nito, parang nakakita ng multo. Aling Lita? Tanong ni Rafael sa mababang boses. Binitawan ng matanda ang walis. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Ang boses nito ay nanginginig, halatang natatakot. Ako po si Rafael Villaroman. Pakilala ni Rafael. Anak ako ni Doña Esmeralda. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, lalong namutla si Aling Lita. Wala akong alam. Umalis na kayo. Wala na akong koneksyon sa pamilya nyo. Tumalikod ito at akmang papasok sa bahay, pero mabilis na humarang si Sunny. Parang awa nyo na po. Pagsusumamo ni Sunny, hinawakan niya ang braso ng matanda, hindi mahigpit, kundi puno ng desperasyon. Gusto ko lang malaman ang totoo. Nanay din po kayo, di ba? Alam niyo kung paano mawalan ng anak. Tumingin si Aling Lita kay Sunny. Nakita niya ang mga luha sa mata ng dalaga. Nakita niya ang sakit na 8 taong kinimkim. Sinabi sa akin na patay na ang anak ko. Patuloy ni Sunny, ang luha ay tuluyan ng bumagsak. Pero nakita namin ito. Ipinakita niya ang bracelet. Napako ang tingin ni Aling Lita sa bracelet. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Wala akong kasalanan, bulong ng matanda. Napag-utusan lang ako. Takot ako kay senyora. Takot ako sa kapangyarihan niya. Sabihin niyo na po, utos ni Rafael, pero may halong pakiusap ang tono. Patay na ang nanay ko. Wala nang mananakit sa inyo. Gusto lang naming malaman. Nasaan ang anak namin? Yumuko si Aling Lita. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo, pero para kay Sunny, ito ay isang habang buhay. Hindi patay ang anak niyo. Pag-amin ng matanda. Napasinghap si Sunny. Para siyang nabunutan ng tinik, pero may kapalit na bagong kaba. Nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Tumingin si Aling Lita sa kanya ng diretsyo at may awa sa mga mata nito na hindi maintindihan ni Sunny. Hindi lang iyon ang dapat niyong malaman, sabi ng matanda. Hindi nagsinungaling si Doña Esmeralda tungkol sa pagkamatay ng bata. Nagsinungaling siya tungkol sa bilang ng mga bata. Kumunot ang noo ni Sunny. Anong ibig niyong sabihin? Pumasok sandali si Aling Lita sa loob ng bahay at lumabas na may dalang isang lumang envelope. Inabot niya ito kay Sunny. Noong gabing nanganak kami sa Sunny, nandoon ako. Ako ang nag-assist sa doktor. Nanginginig ang kamay ni Sunny habang inaabot ang envelope. Sabi ni Senyora, sabihin ko sa iyo na isa lang ang lumabas at namatay ito. Patuloy ni Aling Lita, ang boses ay basag sa pagsisisi. Pero ang totoo, napakalakas nilang lahat. Nila? Tanong ni Rafael, nalilito. Huminga ng malalim si Aling Lita bago binitawan ang bombang wawasak at bubuo sa mundo nila ng sabay. 6 sila, Mrs. Sunny. 6 ang anak nyo. Sextuplets. Natigilan ang mundo ni Sunny. Ang hangin ay tila naubos sa paligid. 6? Binuksan niya ang envelope. Bumungad sa kanya ang isang luma at naninilaw na medical record. Patient, Sunny Angeles. Delivery, cesarean section. Offspring, 6 live births, 3 males, 3 females. Tinitigan niya ang papel. Ang mga letra ay nagsimulang lumabo at umikot. 6 na bata. 6 na buhay na ninakaw sa kanya. 6 na beses ang sakit. 6 na beses ang pangungulila. 6. Bulong niya. Ang boses ay parang galing sa ibang dimensyon.
Tumingin siya kay Rafael. Ang mukha ng lalaki ay refleksyon ng kanyang sariling gulat at horror. Nakabuka ang bibig nito pero walang lumalabas na salita. Bumalik ang tingin ni Sunny sa papel. Sa ibaba ng medical record, may listahan ng mga pangalan. Mga pangalan ng mga taong pinagbigyan. Masyadong marami. Masyadong mabigat. Naramdaman ni Sunny ang biglaang pag-ikot ng paligid. Ang lupa ay tila nawala sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang huling narinig niya ay ang pagtawag ni Rafael sa pangalan niya bago siya tuluyang nilamon ng dilim. 6. Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ni Rafael habang inaalalayan niyang umupo si Sunny sa lumang sofa ni Aling Lita. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang pisikal na bagay na dumadagan sa kanilang mga balikat. 6 na anak. Iniabot ni Aling Lita ang isang itim na notebook. Lumana ang balat nito, amoy amag, at lumipas na panahon. Ito ang ledger ni Doña Esmeralda, ang listahan ng mga transaksyon. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang binubuklat ito. Sa unang pahina, nakasulat ang isang pangalan at address. Althea, care of Mr. and Mrs. Conrado Elizalde, Forbes Park, Makati City. Kilala ni Rafael ang mga Elizalde, mga business partners ng pamilya nila sa shipping industry. Mabubuting tao, mayayaman, at higit sa lahat, alam niyang hindi sila magkaanak. Alam ko kung nasaan siya, sabi ni Rafael. Ang boses ay puno ng determinasyon at takot. Tumingin siya kay Sunny. Kaya mo ba? Tumango si Sunny. Puno pa rin ng luha ang mga mata nito, pero naroon na ang bakal sa kanyang tingin. Ang takot ay napalitan ng pananabik ng isang ina. Dalhin mo ako sa kanya, Raf, ngayon na. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay puno ng mabibigat na hininga. Walang radyo, walang usapan. Tanging ang higpit ng hawak ni Sunny sa kamay ni Rafael sa ibabaw ng gear shift ang nagpapahiwatig na magkaramay sila sa labang ito. Nang huminto ang sasakyan nila sa harap ng dambuhalang gate ng mga Elizalde, naramdaman ni Rafael ang panlalamig ng kanyang sikmura. Dati, pumupunta siya rito para sa mga dinner party. Ngayon, nandito siya para bawiin o kilalanin ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na ninakaw sa kanya. Pinapasok sila ng guard. Mukhang inaasahan na sila. Pagkabukas ng main door, sinalubong sila ni Conrado at Tessa Elizalde. Hindi sila mukhang nagulat. Sa halip, mukha silang malungkot. Alam nila na sa pagkamatay ni Doña Esmeralda, mabubunyag ang lihim. Rafael, bati ni Conrado, formal pero may halong awa. Sunny, nasaan siya? Agad na tanong ni Sunny. Wala na siyang panahon para sa mga batiyan. Nagkatinginan ang mag-asawang Elizalde. Humakbang palapit si Tessa amo. Ang ina na nagpalaki sa bata. Bago niyo siya makita, sabi ni Tessa, ang boses ay nanginginig, pero matatag. Gusto kong malaman niyo na mahal namin siya. Siya ang buhay namin. Wala kaming itinagong pagmamahal sa kanya. Anak ko siya, matigas na sagot ni Sunny. Anak namin siya. Alam namin, sagot ni Conrado. Pero sa loob ng 8 taon, kami ang kinilala niyang magulang. Please, huwag niyo siyang biglain. Tumango si Rafael. Naiintindihan niya ang pakiusap, kahit na parang hinihiwa ang puso niya. Gusto lang namin siyang makita. Iginiya sila ng mag-asawa patungo sa malawak na hardin sa likod ng bahay. Doon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, may isang batang babae na nakaupo sa swing. Mahaba ang buhok nito na itim at suot niya ang isang puting bestida na lumilipad sa hangin. Huminto ang mundo ni Rafael. Kamukhang kamukha ito ni Sunny. Ang hugis ng muka ang ilong. Pero nang tumawa ito habang itinutulak ng yaya ang swing, nakita ni Rafael ang sarili niya. Ang mga mata niya. Althea,
Bulong ni Sunny. Ang pangalan ay lumabas sa bibig nito na parang isang dasal. Akmang tatakbo si Sunny pero pinigilan siya ni Rafael. Hinawakan niya ito sa braso. Sunny, teka, tignan mo. Sa di kalayuan, tinawag ni Tessa ang bata. Althea, baby! Agad na tumalon si Althea mula sa swing. Ang mukha nito ay lumiwanag sa tuwa. Tumakbo ito ng mabilis. Nilampasan sina Rafael at Sunny na parang hangin lang sila at dumiretso sa mga bisig ni Tessa. Mommy! Sigaw ni Althea sabay yakap ng mahigpit kay Tessa. Look! I drew a picture! Parang sinaksak si Rafael sa dibdib. Ang salitang mommy ay hindi para kay Sunny. Tumingin siya kay Sunny at nakita ang pagguho ng mundo nito. Nakatakip ang kamay ni Sunny sa kanyang bibig. Pinipigilan ang paghagulgol habang ang mga luha ay walang tigil sa pagtulo. Napakasakit. Mas masakit pa kaysa noong inakala nilang patay na ang bata. Dahil buhay siya, nasa harap nila siya. Pero hindi siya sa kanila. Humarap si Conrado sa kanila at tinawag ang bata. Althea, may mga bisita tayo. Humiwalay si Althea sa yakap ni Tessa at tumingin sa kanila. Ang mga mata niya ay puno ng inosenteng kuryosidad. Walang pagkakilala, walang lukso ng dugo. Tinitigan niya si Rafael, tapos si Sunny. Lumapit si Rafael, hila-hila si Sunny na halos hindi na makagalaw. Hello! Bati ni Rafael. Pinilit niyang ngumiti kahit na gusto na niyang umiyak. Ako si Tito Raf. Hello po, magalang na sagot ni Althea. Friend po kayo ni Daddy? Tinuro niya si Conrado. Tumango lang si Rafael, hindi makapagsalita. Napatingin si Althea kay Sunny. Nakita ng bata ang mga mata nitong namamaga, ang nanginginig nitong mga balikat. Para kay Sunny, ito ang pinakamahirap na sandali ng buhay niya. Ang anak na dinala niya sa sinapupunan, ang anak na iniyakan niya gabi-gabi, ay nasa harap niya. At isa siyang estranghero. Hindi kinaya ni Sunny. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo, pabalik sa loob ng bahay. Hindi niya kayang makita na tinatawag na mommy ng anak niya ang ibang babae. Sunny! Tawag ni Rafael. Akmang susunod na si Rafael nang marinig niya ang boses ng bata. Wait po! Huminto si Rafael. Lumingon siya. At lumingon din si Sunny na nasa may pinto na. Lumapit si Althea kay Sunny. Dahan-dahan. Inilabas ng bata ang kanyang panyo mula sa bulsa ng kanyang bestida at iniabot ito kay Sunny. Tinitigan ni Althea si Sunny sa mga mata. Isang kakaibang koneksyon ang dumaan sa pagitan nila. Bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Althea. Ang boses ay puno ng pagtataka at awa. Sino po ba kayo? Pinahid ni Sunny ang huling patak ng luha sa kanyang pisngi. Humarap siya sa salamin ng sasakyan at inayos ang kanyang buhok. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagmamakaawa. Kung ang unang pamilya ay puno ng pagmamahal at awa, ang susunod na pupuntahan nila ay ibang klase ng kalaban. Alam ito ni Sunny. Nararamdaman niya ang lamig ng aircon ng sasakyan na tumatagos hanggang sa kanyang buto. O baka naman ito ay ang takot. Napilit niyang tinatabunan ng galit. Handa ka na ba? Tanong ni Rafael mula sa driver's seat. Mahigpit ang hawak nito sa manibela, maputi na ang mga knuckles. Tumingin si Sunny sa labas. Nasa tapat sila ng isang mataas na building sa Bonifacio Global City. Ang opisina ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa, si Senator Arturo Valderrama. Ayon sa notebook ni Doña Esmeralda, nasa kanya ang pangalawang anak, si Marco. Handa na ako, matigas na sagot ni Sunny. Kukunin natin ang anak natin, Raf, kahit sino pa ang kalaban. Pagpasok nila sa opisina ng senador, sinalubong sila ng katahimikan at karangyaan. Makapal ang carpet, gawa sa mamahaling mahogany ang mga pader, at ang amoy ay pinaghalong kape at mamahaling leather. Pinaupo sila ng sekretarya at pinaghintay. 1 oras, 2 oras, sinadya ito. Alam ni Sunny,
Isa itong power play. Gustong iparamdam ng senador kung sino ang may hawak ng oras at kung sino ang nagmamakaawa. Nang sa wakas ay pinapasok sila, nakita nila si Senator Valderrama na nakaupo sa likod ng kanyang malawak na mesa. Hindi ito tumayo. Hindi ito ngumiti. Tinitigan lang sila nito gamit ang mga matang sanay sa pagmanipula ng tao. Mr. Villaroman, Miss Angeles, bati nito sa boses na baritono. Isang sorpresa. Ang akala ko ay magpapahinga ka muna matapos ang pagkawala ng iyong ina. Nandito kami para sa isang mahalagang bagay, Senator. Panimula ni Rafael. Sinubukan nitong maging magalang pero ramdam ni Sunny ang tensyon sa boses nito. Inilabas ni Rafael ang notebook at ang birth records. Alam namin ang totoo. Si Marco, ang batang inampon niyo 8 taon na. Ang nakakaraan. Anak namin siya. Hindi kumurap ang senador. Kinuha nito ang isang sigar. Dahan-dahang sinindihan at humithit. Ang usok ay dahan-dahang pumuno sa pagitan nila. Anak nyo? Tinaasan sila ng kilay ng senador. Sa pagkakaalam ko, legal ang adoption papers ni Marco. Ang pangalan sa birth certificate niya ay Marco Valderrama. Anak ko siya at ng asawa ko. Pinalsipi ka ng nanay ko ang mga papeles, giit ni Rafael. Alam nyo yon, Senator. Alam niyong galing siya kay Sunny. Tumayo si Sunny. Hindi na siya makapagpigil. Gusto ko siyang makita. Nasaan si Marco? Tumawa ng mahina ang senador. Isang tawang walang bahid ng saya. Hindi niyo siya makikita. Nasa boarding school siya sa Switzerland at doon siya mananatili hanggang sa makalimutan niyo ang kahibangan na ito. Wala kayong karapatan, sigaw ni Sunny. Ako ang ina niya. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ng senador. Nawala ang pagiging kalmado. Humampas ang kamay nito sa mesa. Wala akong karapatan, gigil na sabi nito. Ako ang nagpakain sa kanya. Ako ang nagbigay sa kanya ng pangalan. Ako ang ama niya. Kayo ang mga magulang na nagpabaya. At ngayon, dahil lang namatay ang matandang Villaroman, akala nyo pwede na kayong bumalik at manggulo? Ibabalik namin ang lahat ng gastos nyo. Mabilis na sabi ni Rafael, sinusubukang idaan sa negosasyon. Kahit ikaw kahit magkano, Senator, ibalik nyo lang ang anak namin. Tumayo ang senador at naglakad palapit sa kanila. Ang presensya nito ay nakakasakal. Hindi pera ang kailangan ko, Villaroman. Bulong nito ng mariin. Reputasyon. Tumatakbo ako sa mas mataas na posisyon sa susunod na eleksyon. Sa tingin niyo ba hahayaan kong sirain ng isang iskandalo tungkol sa isang ampon ang pamilya ko? Tinuro niya si Sunny at pagkatapos ay si Rafael. Makinig kayong dalawa. Kalimutan niyo si Marco. Dahil kung ipipilit niyo ito, sisiguraduhin kong wala kayong babalikan. Humakbang si Sunny palapit, matapang. Tinatakot niyo ba kami? Hindi ito pananakot, iha. Ito ay realidad. Malamig na sagot ng senador. Isang tawag ko lang sa BIR, sa DOL, at sa mga bangko. Mawawala ang Starlight Constructions. Babagsak ang stocks ng Villaroman Group. Gagawin kong impyerno ang buhay nyo hanggang sa kayo mismo ang magmakaawa na lubayan ko kayo. Nanlamig si Sunny. Tumingin siya kay Rafael. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ang takot na mawala ang lahat ng pinaghirapan nila. Umalis na kayo, utos ng senador. Sabay talikod. Bago pa magbago ang isip ko at simulan ko na ang pagbagsak niyo ngayon din. Hinila ni Rafael si Sunny palabas ng opisina. Halos kaladkarin na niya ito dahil ayaw gumalaw ng mga paa ni Sunny. Gusto pa niyang lumaban. Gusto pa niyang sumigaw. Paglabas nila ng building, hila-hila pa rin siya ni Rafael hanggang sa parking lot. Bitawan mo ako. Bawi ni Sunny sa kanyang braso. Ano ba, Sunny? Muntik na tayong mapahamak doon. Sigaw ni Rafael. Narinig mo ba siya? Kaya niyang wasakin ang kumpanya mo. Ang kumpanya ko! Wala akong pakialam sa kumpanya.
Balik sigaw ni Sunny. Ang luha ng galit ay tumutulo na naman. Anak natin ang pinag-uusapan dito, Raf. Si Marco. Hahayaan mo na lang ba siya doon dahil lang sa takot ka sa posisyon mo? Hindi sa ganon. Depensa ni Rafael. Sinusabunutan ng sarili sa frustration. Pero kailangan nating mag-isip. Hindi natin siya kaya sa ngayon. Senador siya, Sunny. Wala tayong laban kung idadaan natin sa dahas. Kaya pala, mapait na sabi ni Sunny. Tinitigan niya si Rafael ng may pagkadismaya. Kaya pala naniwala ka agad sa nanay mo noon. Kasi mas mahalaga sa iyo ang yaman at kapangyarihan kaysa sa tao. Wala kang pinagbago. Natigilan si Rafael. Parang sinampal siya ng mga salitang iyon. Sunny, hindi totoo yan. Akmang hahawakan siya ni Rafael nang biglang may nakakasilaw na liwanag ang kumislap sa kanilang gilid. Click, click, click. Sabay silang napalingon. Sa di kalayuan, may isang lalaking may hawak na kamera. Isang reporter. Nakangisi ito habang mabilis na kumukuha ng litrato ng kanilang pag-aaway. Miss Angeles, Mr. Villaroman! Sigaw ng reporter habang lumalapit. Totoo ba ang balita? Galing kayo sa opisina ni Senator Valderrama? May kinalaman ba ito sa hidden child issue na kumakalat? Nanlaki ang mga mata ni Sunny. Paano nila nalaman? No comment. Mabilis na sabi ni Rafa at pilit na tinakpan ang mukha ni Sunny gamit ang kanyang coat habang tinutulak ito pasakay ng kotse. Pero huli na. Ang kamera ay patuloy sa pag-flash. Ang mukha nilang dalawa, puno ng galit, takot at desperasyon, ay nakuha na ng lente. At sa gabing iyon, alam ni Sunny na hindi lang ang senador ang kalaban nila. Ang buong mundo ay nakatingin na ngayon sa kanila, handang humusga sa bawat galaw nila. Sunod-sunod na ring. Iyon ang tunog ng pagguho ng imperyo ni Rafael. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng kanyang opisina. Pinapanood ang walang tigil na pag-ilaw ng kanyang telepono sa mesa. Ang bawat tawag ay mula sa isang board member na galit, sa isang investor na natatakot, o sa media na uhaw sa dugo. Ang litrato nila ni Sunny kagabi, ang mukha nilang puno ng takot, habang tumatakas mula sa building ng senador, ay nasa bawat dyaryo at newsfeed ngayong umaga. Ang headline, Villaroman at Angeles. Lihim na relasyon, lihim na anak, at lihim na pagbagsak? Hindi nagbibiro si Senator Valderrama. Sa isang pitik lang ng daliri nito, nagsimulang maglaho ang tiwala ng publiko sa Villaroman Group. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang secretary, maputla at nanginginig. Sir, halos pabulong na sabi nito. Tumawag po ang bangko. Iho-hold daw po muna nila ang loan para sa expansion. At Sir, bumagsak po ng 15% ang stocks natin sa opening pa lang. Pumikit si Rafael. Masakit ang ulo niya. Parang tinutuklap ang bungo niya. Iwan mo muna ako, utos niya. Nang makalabas ang secretary, napaupo si Rafael sa kanyang swivel chair. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang basagin ang lahat. Pero wala siyang oras. Dahil sa gitna ng kaguluhang ito, may isang text message siyang natanggap mula kay Sunny. Address na 3, pupunta ako. Sumama ka o hindi, tutuloy ako. Napamura si Rafael, matigas talaga ang ulo nito. Alam niyang delikado, alam niyang sinusubaybayan sila. Pero alam din niyang hindi niya pwedeng hayaang mag-isa si Sunny, hindi ngayon. Ang ikatlong address sa notebook ni Doña Esmeralda ay nagdala sa kanila sa isang lugar na hindi inakala ni Rafael na mararating niya. Tondo, sa pinakasikip at pinakamabahong eskinita nito. Habang naglalakad sila ni Sunny sa maputik na daan, pinagtitinginan sila ng mga tao. Ang suot nilang mamahaling damit ay parang neon sign na nagsasabing hindi sila nababagay doon. Ang amoy ng basura at estero ay sumasampal sa kanila, pero hindi ito ininda ni Sunny. Dire-diretso lang ang lakad nito, mahigpit ang hawak sa notebook. Dito, turo ni Sunny sa isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood.
Kumatok si Sunny. Tao po? Lumabas ang isang babaeng payat. Karga ang isang batang umiiyak. Tiningnan sila nito mula ulo hanggang paa. Sino sila? Masungit na tanong nito. Naghahanap po kami kay Gabriel, sabi ni Sunny. Binabasa ang pangalan sa notebook. Gabriel Cruz. Dito po ba siya nakatira? Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae. Mula sa pagiging masungit, naging malungkot ito. Ibinaba niya ang tingin. Wala na si Gabriel, sagot nito. Kumabog ang dibdib ni Rafael. Anong ibig niyong sabihin na wala na? Lumipat ba sila ng bahay? Umiling ang babae. Itinuro niya ang isang maliit na sementeryo sa di kalayuan, sa gilid lang ng estero. 2 taon na, sabi ng babae. Dengue. Walang pampagamot ang mga umampon sa kanya. Mahirap lang din sila, kagaya namin. Namatay ang bata sa taas ng lagnat. Parang gumuho ang mundo sa ilalim ng mga paa ni Rafael. Naglakad sila papunta sa itinuro ng babae. At doon, sa gitna ng damuhan at basura, nakita nila ang isang maliit na krus na gawa sa semento. Walang lapida. Walang pangalan. Isang nakatumbang paso ng bulaklak lang ang palatandaan. Dito natapos ang buhay ng kanyang anak. Hindi sa isang magandang mansyon, hindi sa isang mainit na yakap ng ina, kundi sa isang malamig at maruming sulok ng tondo dahil sa sakit na pwede sanang nagamot kung may pera lang. Napaluhod si Sunny sa harap ng puntod. Walang lumalabas na boses sa kanya, pero ang pagyugyug ng kanyang balikat ay sapat na para maramdaman ni Rafael ang sakit. Hinaplos ni Sunny ang magaspang na semento ng krus. Parang hinahaplos niya ang pisngi ng anak na hindi man lang niya nakilala. Gabriel, bulong ni Sunny. Ang boses niya ay puno ng hinagpis. Anak ko, pasensya ka na. Pasensya ka na kung wala si Mama noong kailangan mo ako. Pasensya ka na kung hindi kita nailigtas. Nakatingin lang si Rafael. Ang puso niya ay parang pinipiga. Siya, na may bilyon-bilyong piso sa bangko. Siya na kayang bilhin ang pinakamagandang ospital sa bansa. Ang sarili niyang kadugo ay namatay dahil lang walang pambili ng gamot. Wala nang masasakit pa sa katotohanan iyon. Ang yaman niya, ang kapangyarihan niya, lahat ay walang kwenta. Basura. Biglang bumuhos ang ulan. Malakas, walang babala. Tila nakikisama ang langit sa pagdadalamhati nila. Agad na nabasa ang kanilang mga damit, humalo ang tubig ulan sa putik sa paanan nila. Pero hindi gumalaw si Sunny. Niyakap niya ang krus. Ayaw itong iwanan, ayaw itong hayaang mabasa ng ulan mag-isa. Lumapit si Rafael at hinawakan si Sunny sa balikat. Sunny, tama na. Umuulan na. Magkakasakit ka. Hayaan mo ako. Sigaw ni Sunny pumipiglas. Humarap siya kay Rafael. Ang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Ang mga mata niya ay puno ng wild na emosyon. Iniwan ko siya, Raf. Iniwan natin siya. Namatay siya nang mag-isa dito sa basurahan habang tayo natutulog sa malambot na kama. Hindi natin alam. Sigaw pabalik ni Rafael. Sinusubukang iparinig ang boses sa gitna ng buhos ng ulan. Kung alam ko lang, Sunny, ibibigay ko ang lahat. Ibibigay ko ang buhay ko. Pero huli na. Humagulgol si Sunny. Huli na ang lahat. Tumunog na naman ang telepono ni Rafael, paulit-ulit. Muling pumasok sa isip niya ang banta ng senador, ang pagbagsak ng stocks, ang mga empleyadong mawawalan ng trabaho, at ngayon, ang batang namatay dahil sa kahirapan. Masyado ng marami. Masyado ng mabigat. Pakiramdam ni Rafael ay sasabog na siya. Hinawakan niya si Sunny sa magkabilang balikat at inalog ito ng bahagya para makuha ang atensyon nito. Sunny, makinig ka, sabi ni Rafael. Ang boses ay puno ng desperasyon. Talo na tayo. Ang anak natin. Wala na si Gabriel, si Marco, hawak ng senador, si Althea, hindi tayo kilala. At ang kumpanya, pabagsak na. Tinitigan siya ni Sunny. Hinihintay ang susunod niyang sasabihin.
Baka humina ang boses ni Rafael, nilulunok ang pait. Baka kailangan muna nating huminto. Baka kailangan nating protektahan kung ano ang natitira sa atin bago tuluyang mawala ang lahat. Natigilan si Sunny. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mga kamay ni Rafael sa balikat niya. Humakbang siya paatras. Tinitingnan si Rafael na parang isang estranghero. Huminto? Ulit ni Sunny. Malamig. Mas malamig pa sa ulan. Sunny, isipin mo, akala ko nagbago ka na. Putol ni Sunny. Ang boses niya ay mahina, pero tagos sa buto. Akala ko, naintindihan mo na kung ano ang nawala sa atin. Pero hindi pala. Sa huli, negosyante ka pa rin. Takot kang mawalan ng pera. Takot kang mawalan ng pangalan. Hindi pera ang iniisip ko. Iniisip kita. Ayokong makita kang nasasaktan ng ganito. Nasasaktan ako dahil sumusuko ka. Sigaw ni Sunny. Anak natin to, Raf. Kahit isa lang sa kanila ang mabawi natin, lalaban ako. Pero ikaw, kung gusto mong iligtas ang kumpanya mo, sige, umalis ka na. Tumalikod si Sunny at nagsimulang maglakad palayo sa ulan, papalabas ng sementeryo, palayo sa kanya. Sunny, saan ka pupunta? Huwag mo akong sundan. Sigaw nito nang hindi lumilingon. Kaya ko ang sarili ko. Sanay akong mag-isa. Bumalik ka na sa palasyo mo. Gusto siyang habulin ni Rafael. Gusto niyang sabihing mali ang iniisip nito. Pero nanatili siyang nakatayo. Ang mga paa ay parang semento na nakabaon sa putik. Ang bigat ng pagkabigo ay dumagan sa kanya. Pinanood niya ang unti-unting pagkawala ng anino ni Sunny sa dilim at ulan. Nakatayo siya doon ng mag-isa sa gitna ng mga puntod ng mahihirap, basang-basa, giniginaw at wasak. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang anak na namatay na hindi niya nakilala. Ang kumpanyang pinaghirapan ng pamilya niya. At ang babaeng mahal niya na naglakad palayo dala ang puot na siya mismo ang nagtanim. Napatingala si Rafael sa langit at humagulgol. Sumasabay sa ingay ng ulan. Ito na. Ito na ang katapusan niya. All is lost. Basang-basa pa rin ang damit ni Sunny habang nakasakay siya sa taxi pero hindi niya nararamdaman ang lamig ng aircon. Ang nararamdaman lang niya ay ang manhid na kirot sa kanyang dibdib. Nakatingin siya sa bintana, pinapanood ang mga patak ng ulan na gumuguhit sa salamin. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila malalabong bituin na unti-unting namamatay. Tama ba si Rafael? Dapat na ba siyang huminto? Nakita niya ang krus ni Gabriel, ang semento sa gitna ng basura. Kung lalaban pa siya, baka pati ang alaala ng batang yon ay madamay sa gulo. Baka pati ang kumpanyang pinaghirapan niya para sa kinabukasan sana ng kanyang pamilya ay mawala na parang bula. Napapikit siya. Pagod na siya. Gusto na niyang magpahinga. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya ito pinansin noong una. Siguro si Rafael yan. O kaya isa sa mga empleyado niyang nagpapanik na. Pero hindi tumitigil ang pagring. Sa inis, dinukot niya ito mula sa kanyang bag. Isang unregistered number. Hello? Sagot niya, walang gana at halos pabulong. Miss Angeles? Isang boses ng babae. Mahina, nanginginig, at tila nagmamadali. Hindi pamilyar ang boses, pero may tonong aristokratiko. Sino to? Mataray na tanong ni Sunny. Kung reporter ka, pwede ba? Tigilan niyo na ako. Ako si Corazon. Putol ng babae. Corazon Valderrama, asawa ng senador. Natigilan si Sunny. Umakyat ang kaba sa kanyang lalamunan. Anong kailangan niyo? Hindi pa ba sapat ang pananakot ng asawa niyo? Hindi ako tumawag para manakot. Mabilis na sagot ni Corazon. Narinig ni Sunny ang mabigat na paghinga sa kabilang linya. Tila nagtatago. Tumawag ako dahil hindi ako makatulog. Nakita ko ang mukha mo kanina sa opisina. Ang mukha ng isang inang nawalan. Natahimik si Sunny. Hinintay niya ang susunod na sasabihin nito.
Alam ko kung nasaan si Marco, bulong ni Corazon. At alam ko kung nasaan ang sagot sa lahat ng tanong nyo. Bakit nyo ako tutulungan? Nagdududang tanong ni Sunny. Dahil nanay din ako. Basag ang boses na sagot ni Corazon. At hindi ko na kayang sikmurain ang mga kasinungalingan ng asawa ko. Kitain mo ako. Ngayon din, sa San Agustin Church. Ang loob ng simbahan ay tahimik at madilim. Tanging ang mga kandila sa paanan ng mga santo ang nagbibigay liwanag. Amoy insenso at lumang kahoy. Nakita agad ni Sunny ang isang babaeng nakaupo sa pinakahuling pew, nakatalukbong ng itim na shawl at nakayuko na parang nagdarasal. Lumapit si Sunny. Ang bawat hakbang niya ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Nag-angat ng tingin si Corazon Valderrama. Maputla ito at halatang galing sa iyak ang mga mata. Wala ang yabang na ipinakita ng asawa nito kanina. Salamat sa pagpunta. Bulong ni Corazon. May inabot itong isang litrato. Kinuha ito ni Sunny. Litrato ito ng isang batang lalaki na nakasuot ng makapal na winter coat, nakatayo sa snow. Si Marco, ang anak niya. Ang mga mata nito ay malungkot. Walang ngiti sa mga labi. Nasa boarding school siya sa Zurich, sabi ni Corazon. Lagi siyang tumatawag, nagmamakaawang umuwi. Sinasabi ng asawa ko na para ito sa disiplina niya. Pero ang totoo, itinatago lang siya dahil hindi siya kamukha ng sino man sa amin. Hinaplos ni Sunny ang mukha ng bata sa litrato. Buhay siya. At kailangan niya ang nanay niya. Paano namin siya makukuha? Tanong ni Sunny. Tumitingin kay Corazon ng may bagong pag-asa. Makapangyarihan ang asawa mo. Kailangan niyo ng ebidensya na hindi niya kayang takasan. Sagot ni Corazon. May dinukot ito sa kanyang bag. Isang maliit na susi. Gold key na may tatak ng isang bangko. Si Doña Esmeralda. Matalik kaming magkaibigan noon. Kwento ni Corazon. Bago siya namatay, ibinilin niya sa akin ang susing ito. Sabi niya, kung sakaling dumating ang araw na makonsensya siya, o ako, ibigay ko daw ito sa'yo. Para saan to? Sa isang safety deposit box. Ang sabi niya, nandoon ang lahat. Ang pangalan ng lahat ng pamilyang tumanggap sa mga anak niyo. Ang mga lagda nila. Ang mga bank transfer. Lahat ng ebidensya ng human trafficking na ginawa nila sa ilalim ng pagkukunwari ng adoption. Nanlaki ang mga mata ni Sunny. Ito ang alas. Ito ang kailangan nila para gibain ang pader na itinayo ng senador at ng iba pa. Bakit ngayon niyo lang ibinigay? Tanong ni Sunny. Dahil natakot ako. Pag-amin ni Corazon. Tumulo ang luha nito. Pero noong nakita ko kayo kanina, noong nakita ko kung paano kayo ipinagtatabuyan ng asawa ko, na-realize ko na mas masahol pa kami sa mga kriminal. Kunin mo na yan, Sunny, at iligtas mo ang mga anak mo. Mabilis na tumayo si Corazon at naglakad palabas. Iniiwan si Sunny na hawak ang susi ng kanilang tagumpay. Hindi nag-aksaya ng panahon si Sunny. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang ring lang, sumagot agad. Sunny. Ang boses ni Rafael ay paos, halatang galing sa pag-iyak o pag-inom. Sunny, nasaan ka? Please, sabihin mo sa akin na okay ka lang. Raf, sabi ni Sunny, pinipigilan ang pagpiyok ng boses. Mali ako. Mali tayong sumuko. Sunny, pumunta ka sa bangko sa Makati. Ngayon na, may ibinigay sa akin ang asawa ng senador. Huminga siya ng malalim. Hawak ko na ang susi, Raf. Makukuha na natin sila. Isang oras ang lumipas. Nasa loob sila ng vault room ng bangko. Magkatabi sina Sunny at Rafael sa harap ng isang maliit na metal box. Basag pa rin ang boses ni Rafael nang magsorry siya kanina pagkadating niya. Pero sinabi ni Sunny na saka na sila mag-usap. Mas mahalaga ito. Ipinasok ni Sunny ang susi. Click. Bumukas ang pinto. Sa loob, walang pera. Walang alahas.
Tanging isang makapal na leather-bound diary. Kinuha ito ni Rafael. Mabigat. Nagkatinginan sila. Ito na ang katotohanan. Ito na ang boses ni Doña Esmeralda mula sa hukay. Binuklat ni Rafael ang unang pahina. Ang sulat kamay ay maayos, pero ramdam ang bigat ng bawat salita. Sabay nilang binasa ang inscription sa unang pahina. Sa mga anak kong sina Sunny at Rafael, ito ang kwento ng 6 na buhay na ninakaw ko. Ito ang listahan ng aking mga kasalanan at ang mapa kung paano niyo muling bubuuin ang pamilyang winasak ko. Sa ibaba ng pahina, may nakadikit na isang lumang Polaroid photo. Kuha sa nursery ng ospital. 6 na sanggol na magkakatabi sa 6 na crib. Napahagulgol si Sunny at napayakap kay Rafael. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang buong pamilya nila. Kumpleto. At buhay. Babawiin natin silang lahat. Bulong ni Rafael sa tenga ni Sunny habang mahigpit na niyayakap ang ina ng kanyang mga anak. Pangako, Sunny, walang maiiwan. Mabigat ang hangin sa loob ng private function room ng isang eksklusibong hotel. Para itong isang tanghala ng digmaan pero walang mga baril o espada. Tanging mga magulang na handang pumatay at mamatay para sa kanilang mga anak. Nakatayo si Rafael sa dulo ng mahabang mesa. Sa kanyang tabi ay si Sunny, na bagaman mukhang pagod ay nakatayo ng tuwid at matatag. Sa harap nila, nakaupo ang 3 maimpluwensyang pamilya. Ang mga Elizalde, ang mga magulang ni Althea, ang mga Go, na may-ari ng isang malaking retail chain na siyang nagpalaki sa kambal na sina Mikoy at Mikay. At ang mag-asawang Zamora, mga doktor na nag-ampon sa bunso. Si Lucas, lahat sila ay nakatingin sa diary na nasa gitna ng mesa, ang diary na naglalaman ng kanilang mga lihim. Hindi namin kayo tinipon dito para manakot. Panimula ni Rafael. Ang boses niya ay kalmado, pero may awtoridad na hindi pwedeng baliwalain. Alam namin na minahal niyo ang mga anak namin. Alam namin na sa loob ng 8 taon, kayo ang naging mundo nila. Kung ganoon, anong gusto niyo? Matapang na tanong ni Mr. Go. Mahigpit ang hawak nito sa kamay ng asawa niya. Kung akala niyo ibibigay namin ang mga anak namin dahil lang sa isang lumang notebook, nagkakamali kayo. Tumingin si Rafael. Rafael kay Sunny. Ito na ang pagkakataon ng ina. Humakbang si Sunny palapit. Hindi siya nagsalita bilang CEO. Nagsalita siya bilang isang inang nawalan. May isa pa sanang bata. Basag na sabi ni Sunny. Si Gabriel, nasa tondo siya. Natahimik ang buong kwarto. Namatay siya 2 taon na, ang nakakaraan dahil sa dengue. Patuloy ni Sunny, tumutulo ang luha, pero hindi niya ito pinupunasan. Namatay siya na hindi man lang nalaman na may mga kapatid siya, na may mga magulang na naghahanap sa kanya. Tinitigan ni Sunny ang bawat isa sa kanila sa mata. Ayokong mangyari yon sa mga anak na nasa inyo. Hindi namin sila aagawin ng sapilitan. Hindi namin sila bibiglain. Ang hinihingi lang namin ay ang katotohanan. Anong katotohanan? Tanong ni Mrs. Elizalde. Ang boses ay nanginginig. Na magkakapatid sila. Sagot ni Sunny. Na hindi sila nag-iisa. Na mayroon silang pamilyang mas malaki kaysa sa inaakala nila. Karapatan nilang malaman kung saan sila nanggaling. Yumuko si Mrs. Zamora. Bilang doktor, alam niya ang bigat ng genetic history. Alam niya ang sakit ng pagtatago ng sekreto. Natatakot kami. Pag-amin ni Mrs. Zamora. Paano kung piliin nila kayo? Paano kung iwan nila kami? Hindi mabubura ng dugo ang 8 taon ng pag-aaruga nyo. Sagot ni Rafael. Magiging magulang pa rin nila kayo. Pero gusto naming maging parte ng buhay nila. Gusto naming makilala sila at gusto naming makilala nila ang isa't isa. Katahimikan. Nagkatinginan ang mga adoptive parents. Ang takot sa kanilang mga mata ay unti-unting napapalitan ng konsensya. Ang kwento ni Gabriel ay tumatak sa kanila. Walang magulang ang gustong mamatay ang kanilang anak nang hindi buo ang pagkatao nito.
akmang magsasalita na sana si Conrado Elizalde para sumang-ayon nang biglang bumukas ang malaking pinto ng function room. Balgag, lahat ay napalingon. Pumasok si Senator Arturo Valderrama, nanigas si Sunny. Napahawak si Rafael sa gilid ng mesa. Ito na. Dala na niya ang mga pulis. Dala na niya ang katapusan nila. Pero may mali. Wala ang mga armadong bodyguard. Wala ang mapagmataas na tindig. Ang senador ay mukhang matanda. Pagod. Sa likod niya ay si Corazon, ang kanyang asawa na may hawak na panyo. At sa tabi nito, nakahawak sa laylayan ng damit ng ina, ay isang batang lalaki na nakasuot ng formal suit, si Marco. Naglakad ang senador papunta sa gitna ng silid. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay parang countdown ng isang bomba. Tumigil siya sa harap ni Rafael at Sunny. Naghanda si Rafael na sumagot, na lumaban. Senator, kung nandito ka para tama na, mahinang sabi ng senador. Tinaas niya ang kanyang kamay, senyales ng pagsuko. Tumingin ang senador kay Corazon, tapos kay Marco, at huli kay Sunny. Nanalo na ang asawa ko, sabi ng senador. Ang boses ay walang emosyon, pero puno ng pagkatalo. Hindi ko kayang labanan ang konsensya ng isang ina, at ayokong lumaki si Marco na kinamumuhian ako balang araw kapag nalaman niya ang totoo mula sa iba. Lumapit si Corazon kay Sunny. Umiiyak ito. Dinala namin siya para makita niya ang mga kapatid niya. Nakahinga ng maluwag si Rafael. Parang nabunutan siya ng saksak sa dibdib. Ang pinakamalaking hadlang ay bumagsak na. Humarap si Rafael sa iba pang mga magulang. Nandito na ang senador. Pumayag na siya. Kayo na lang ang hinihintay. Tumayo si Conrado Elizalde. Tumingin siya sa asawa niya. Tumango sila sa isa't isa. Tawagin na natin sila. Sumunod ang mga Go at mga Zamora. Binuksan ang sliding doors na nagdudugtong sa kabilang kwarto kung saan naghihintay ang mga yaya kasama ang mga bata. Dahan-dahang pumasok ang mga bata. Si Althea na tahimik at obserbante. Sina Mikoy at Mikay ang kambal na masigla at magkahawak kamay. Si Lucas, ang bunso na may hawak na laruan. At si Marco na dahan-dahang lumapit mula sa tabi ni Corazon. 5 bata. 5 pares ng mata na magkakamukha. 5 mukha na tila refleksyon ng isa't isa sa salamin. Tumigil ang mundo ni Sunny. Ito ang panaginip niya gabi-gabi. Ang makita silang magkakasama. Napansin ng mga bata ang isa't isa. Tumigil sila sa paglalakad. Si Althea ang unang nagsalita. Tumingin siya kay Mikay, tapos kay Mikoy, tapos kay Marco. Nanlaki ang mga mata niya. Kamukha ko sila, bulong ni Althea. Lumapit si Mikoy kay Marco. Bakit ka pareho ko ng ilong? Inosenteng tanong nito. Nagkaroon ng bulungan sa pagitan ng mga bata. Ang pagtataka ay naging kuryosidad. Ang takot ay naging pagkamangha. Lumapit si Sunny at Rafael sa kanila. Dahan-dahan. Ayaw nilang basagin ang mahika ng sandaling iyon. Lumuhod si Sunny sa harap nilang 5. Ang puso niya ay umaapaw sa pagmamahal na 8 taong naipon. Hello! Pati ni Sunny. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi habang nakangiti. Tumingin si Marco sa kanya. Kayo po yung nasa opisina ni Daddy, sabi nito. Kayo po yung umiiyak. Oo, Marco, sagot ni Rafael, lumuluhod sa tabi ni Sunny. Kami yon. Sino po kayo? Tanong ni Lucas, ang bunso. Bakit po kamukha namin kayo? Nagkatinginan si Sunny at Rafael. Naghawak sila ng kamay. Ito na ang pinakamahirap at pinakamagandang bahagi. Huminga ng malalim si Sunny. Ako si Sunny, sabi niya. At ito si Rafael. Tumingin siya sa mga adoptive parents na nakapaligid. Humihingi ng permiso. Tumango si Conrado. Tumango si Corazon. Ibinalik ni Sunny ang tingin sa 5 anghel sa harap niya. At kaya kami nandito. Kaya magkakakamukha kayo. Hinawakan ni Sunny ang kamay ni Althea at ni Marco.
Kasi magkakapatid kayo at matagal na namin kayong hinahanap. Natahimik ang buong silid. Nakatingin ang 5 bata sa isa't isa. Tila pinoproseso ang isang hiwaga na ngayon lang nabuksan. At sa gitna ng katahimikan, isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa labi ni Althea habang hinahawakan niya ang kamay ni Marco. Ang pamilyang winasak ng tadhana ay nagsisimula ng mabuo muli. Minsan, ang katahimikan ay nakabibingi, pero minsan, ang ingay ay musika sa pandinig. Nakaupo si Sunny sa ibabaw ng checkered na sapin sa damuhan. Sa harap niya, ang mundo ay magulo. May nagtatakbuhan, may sumisigaw, may tumatawa. Walang ayos, walang sistema. Pero ito ang pinakamagandang tanawin na nakita niya sa buong buhay niya. "Mikoy, huwag mong agawin ang laruan ni Lucas," sigaw ni Althea. Boses ate na agad ang umiiral, kahit pare-pareho lang naman halos sila ng edad. "Hindi ko inaagaw. Hinihiram ko lang." Depensa ni Mikoy habang tumatakbo palayo, hinahabol ng kakambal niyang si Mikay, na tawa ng tawa. Si Marco, na dati ay laging nakasuot ng formal na coat at laging seryoso, ay nasa gilid ngayon. May mantsana ng chocolate cake ang puti niyang t-shirt. At pawis na pawis siya habang tinuturuan siyang magpalipad ng saranggola ni Conrado Elizalde. Napangiti si Sunny. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa hotel. Hindi naging madali ang lahat. Hindi ito parang sa mga pelikula na bigla na lang naging okay ang lahat pagkatapos ng iyakan. Dumaan sila sa mga legal na proseso, sa mga counseling session, sa mga gabing nagigising ang mga bata, at hinahanap ang kanilang mga nakasanayang magulang. Pero unti-unti, nabuo ang isang sistema. Isang kakaiba, komplikado, pero punong-puno ng pagmamahal na pamilya. Lumingon si Sunny sa kabilang banda. Nakita niya si Corazon Valderrama at si Tessa Elizalde na nagpapalitan ng recipe ng spaghetti. Si Mrs. Go at Mrs. Zamora naman ay nagkukumparahan ng vitamins na pinapainom sa mga bata. Dati, magkakaaway sila, mga taong nagbabantayan at nagdududa. Ngayon, para na silang isang malaking barangay na nagtutulungan para palakihin ang 5 makukulit na bata. 5 bata. Dumako ang tingin ni Sunny sa isang bakanteng upuan sa tabi niya. May nakatali ditong isang puting lobo na sumasayaw sa hangin. Sa upuan, may nakapatong na isang platito ng cake at isang maliit na laruang kotse. Hinaplos ni Sunny ang sandalan ng upuan. "Sana nandito ka, Gabriel," bulong niya sa hangin. "Sana nakikita mo sila. Sana nakikita mo kami." Alam niyang hindi mawawala ang kirot. Ang puwang na iniwan ni Gabriel ay mananatili habang buhay. Pero natutunan ni Sunny na ang pagdadalamhati ay hindi kailangang maging hadlang sa pagiging masaya. Dala-dala niya si Gabriel sa puso niya, sa bawat ngiti ng mga kapatid nito. Naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. May mga bisig na yumakap sa kanya at isang baba ang pumatong sa kanyang balikat. "Iniisip mo pa rin siya?" tanong ni Rafael. Hinawakan ni Sunny ang kamay ni Rafael na nakayakap sa kanya. "Araw-araw. Pero ngayon, masaya na ako na alam kong hindi na siya nag-iisa sa isip ko. Naaalala na rin siya ng mga kapatid niya." Umikot si Rafael at umupo sa tabi niya. Kumuha ito ng isang baso ng juice at ininom. Tinitigan nito ang mga bata. Ang mukha ni Rafael ay ibang-iba na sa CEO na nakilala niya sa boardroom noon. Mas maaliwalas, mas payapa. May mga guhit na ng pagod sa mata dahil sa pagiging hands-on na tatay. Pero ito ang pinakagwapo niyang itsura para kay Sunny. "Alam mo ba?" simula ni Rafael. "Noong bata ako, ang akala ko, ang tagumpay ay nasusukat sa taas ng building na ipinatayo mo o sa dami ng zeros sa bank account mo." Lumingon ito kay Sunny at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. "Mali pala ako," patuloy ni Rafael. "Ang tagumpay pala ay
Yung kaya mong matulog sa gabi na panatag ang loob mo. At yung pagkagising mo, may dahilan ka para bumangon na higit pa sa pera. Bolero ka pa rin, biro ni Sunny, bagaman namumula ang pisngi niya. Naging seryoso ang mukha ni Rafael. Dinukot niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Hindi ito singsing na may malaking diamante. Isa itong simpleng gold band. Walang bato, walang borloloy. Sunny, sabi ni Rafael, 8 taon tayong ninakawan ng panahon. Maraming sakit, maraming luha. Hindi ko maipapangako na magiging perpekto ang buhay natin mula ngayon. May 5 tayong anak na papalakihin, kasama ang 4 na pares ng adoptive parents na may kanya-kanyang opinyon. Natawa si Sunny. Totoo iyon. Magulo ang setup nila. Pero, hinawakan ni Rafael ang kamay niya. Gusto kong gawin ang lahat ng yon, kasama ka. Hindi bilang business partner, hindi lang bilang co-parent, kundi bilang asawa mo, bilang best friend mo, bilang kakampi mo. Isinuot ni Rafael ang singsing sa daliri ni Sunny. Sunny Angeles, hahayaan mo bang mahalin kita sa paraang nararapat sa'yo? Hahayaan mo bang buuin natin ang pamilyang ito? Nang totoo? Tiningnan ni Sunny ang singsing. Tiningnan niya si Rafael. At pagkatapos, tiningnan niya ang mga anak nila na ngayon ay nagtitinginan na rin sa kanila. Huminto sa paglalaro at nakangiti ng nakakaloko. Oo naman, Raf, sagot ni Sunny habang tumutulo ang luha ng saya. Oo, nagyakapan sila ng mahigpit, isang yakap na puno ng pasasalamat at pangako. Yay! Kiss, kiss! Sigaw ni Mikoy at Mikay. Nagtawanan ng lahat, pati ang mga adoptive parents ay pumapalakpak. Hep! Hep! Tama na ang drama! Sigaw ni Conrado Elizalde na may hawak na kamera. Sayang ang araw. Picture muna bago lumubog ang araw. Nagkagulo ang lahat. Nagtakbuhan ang mga bata palapit. Dito ako sa tabi ni Mama Sunny. Sigaw ni Althea. Ako sa tabi ni Daddy Raf. Hirit ni Marco. Nagsiksikan silang lahat sa harap ng kamera. Si Sunny at Rafael sa gitna. Ang 5 bata sa harap nila. At sa likod nila, nakatayo ang mga adoptive parents na ngayon ay tinatawag ng tito at tita o minsan ay Mama Tessa at Daddy Conrado pa rin. At ayos lang iyon. Ready? Sigaw ni Conrado habang inaayos ang timer ng kamera at tumatakbo pabalik sa pwesto. Inayos ni Sunny ang buhok ni Lucas. Hinawakan naman ni Rafael ang kamay ni Althea. At bago nag-flash ang kamera, hinawakan ni Sunny ang tali ng puting lobo na nakatali sa upuan ni Gabriel at hinila ito palapit sa kanila para makasama ito sa frame. 1, 2, 3. Smile. Click! Nakuha ng lente ang sandaling iyon. Isang pamilyang binuo ng dugo, winasak ng kasinungalingan, at muling pinagdikit ng pagpapatawad at pagmamahal. Hindi sila perpekto, hindi sila karaniwan. Pero habang nakatingin si Sunny sa mga ngiti ng kanyang mga anak at naramdaman ang higpit ng hawak ni Rafael sa kanyang kamay, alam niya ang totoo. Buo na sila at ito pa lang ang simula.